Guys, for this video, ituturo ko lang sa inyo ng very quick kung paano i-set up yung breakout rooms dito sa Zoom. Okay? Kung gagawa tayo ng breakout rooms, all you need to do is click ito pong button sa baba. May nakalagay po dyan na breakout rooms. Pagtapos na yung mga meetings po natin, need natin na gumamit ng breakout rooms para meron silang different rooms na magagamit, no, para sabay-sabay silang makapag-sharing or makapag-usap. Click lang po natin yan, and then before we proceed on creating rooms, no, check nyo muna yung settings. Okay? Basahin po natin yung mga setting. For example, allow participant to choose room. So, ang suggest ko po niyan, hindi na kailangan kasi auto-assign na randomly, no? Para at least magkakakilanlan din po sila. Allow participant to return to the main session at any time. Suggest ko rin na hindi, para focus lang sila dun sa Zoom nila. Pwede silang bumalik once natapos na yung allotted time na binigay natin. And then, automatically move all assigned participant into breakout rooms. Pwede natin itong i-check. Kung may mga assign tayo, automatic ng papasok sa Zoom. Ito, automatically move all selected participant in breakout rooms to main session. So, yan, may mga other settings na ganyan. Siguro leave na lang po natin yan. And ito po, i-check nyo po ito kasi naka-close yan or walang check to. Auto-close breakout rooms after 15 minutes. Yun yung suggested ko. Para kasi 2 minutes each yung allotted time for everyone na makapag-share, para hindi rin mag-oversharing yung iba. Kasi minsan pag alam nilang maraming time, mag-overshare na sila. So at least 10 minutes yung ina-announce natin, pero magbibigay tayo ng 15 minutes na time para at least merong allowance. And then ayan, 15 minutes. Notify me when the time is up. Ayan. Tapos, countdown after closing breakout. Maglalagay tayo ng countdown para nakikita rin nila na magko-close na yung Zoom. At least, 2 minutes din. Meron silang allotted. Makikita nila na pa-close na yung Zoom ng 120 seconds. Okay? Pag all set na yung setting, balik nyo lang pong ganyan. Tapos, na-click ko to kasi kanina pero all you need to do is recreate. Mag-recreate kayo ng rooms. Basically, sa pagre-recreate, ilang rooms yung gagawin? 3 rooms lang, dalawa. So, hindi na ako sasama. So, 6 participant lang sila. So, pag ginawa ko yung 3 room, recreate, ayan, makikita mo kung sino yung mga naka-assign dun sa Zoom. Okay? So, makikita natin na, ayan, 2 sa room 1, 2 sa room 2, 2 rin sa room 3. Pwede ka rin magkaroon ng adjustment dyan. For example, nakita mo na kulang dito sa room 3, dagdagan mo na lang. Pero automatically naman ginagawa ni Zoom yan. So, pwede mo rin siyang i-exchange. Okay? I-exchange mo siya dito sa ibang rooms or pwede mo siyang i-move. Okay? Ikaw na po yung bahala doon. And then, pwede mo na siyang i-open all rooms. And then, automatic nang mapupunta yung mga doon, yung mga members doon sa breakout rooms. And then, may timer yon. And then, pag tapos na, makikita naman natin dyan, remaining time is 14. Ayan, nagka-countdown din siya. So, okay din po yon para makita mo na ilang minutes na lang yung matitira. Pero, yan, automatically naman magko-close yan. Babalik na sila dito sa main Zoom natin or main meeting natin after na tapos na po. So yun, hopefully na panood nyo tong video na to and gawin natin siya para mas tumaas yung learning retention ng mga participant natin. At the same time, magkaroon din sila ng sharing sa bawat isa. Okay po? And then, yun lang po, i-close ko na tong room. Click mo lang tong close all rooms. And then, babalik na sila. Ayun, meron lang din palang countdown na 120 seconds. So, yun lang naman. Hopefully, natutunan po natin how to create breakout rooms. That's all. Thank you so much and God bless.